Welcome back to my channel mga pamangkin ko. Sa vlog na ito, i-share ko po sa inyo kung paano kami nag-apply ng US visa ng asawa ko at saka ng anak ko po. Disclaimer lang po hindi po ako part ng kahit na anong agency or consultancy. I-share ko lang po sa inyo yung experience hanggang sa ma-approve po kami sa US visa po namin. Siyempre lahat naman tayo, 'di ba, pag nag-a-apply gusto natin ma-approve yung visa. So, this time, sasabihin ko po sa inyo yung step by step kung paano po kami nag-apply. Ang dami po kasing nagtatanong sa akin after kung ma-post yung last vlog ko, dun nga sa yun nga itong video na to na nag-apply kami ng US visa tsaka na-approve kami. So after noon, may mga nagpi-PM sa akin, may mga nagtatanong din sa akin. So naisipan ko, gumawa na lang ako ng vlog para kung ano man yung mga tanong ninyo, masasagot ko na po dito sa vlog ko. Yung unang step kasi na ginawa ko, nag-check ako kung ano ba talagang visa yung dapat kong applyan, or first kasi, kailangan mo munang malaman yung purpose ng pagpunta mo sa US. So kung pag alam mo na yung purpose na pagpunta mo sa US, doon mo na ma-check. Meron naman kasi sa application form doon kung ano-ano yung mga visa na a-applyan mo. So, sa amin, non-immigrant lang naman kasi yung in-apply namin since hindi naman kami magma-migrate pa. Kaya, yun lang muna yung in-applyan namin. So, meron kasi dyan pwedeng for tourist or tourism, pwede rin namang business, work, or study. So, yung mga yon, non-immigrant pa yon. So, kapag yun naman ang purpose mo, pupunta ka sa website na to. Ito yung site. Ayan. So, kung nakikita nyo, meron siyang DS-160 Online Non-Immigrant Visa Application. So, yun yung pinili ko. DS-160 Online Non-Immigrant. So, itong site na to, dito ka pupunta. Ayan. Sa baba yung link. So, ito. Fill upan nyo po lahat yan online. Kung nasan kayo, kasi kami nasa Dubai. So, ito yung pinili namin. Ayan, meron kasi yung mga countries. So, nilagay ko United Arab Emirates. Meron kasing embassy dito sa Abu Dhabi tsaka consulate sa Dubai. After nun, magbibigay siya ng application number. Mag-start siya sa AA. By the way, kapag nag-fill up pala kayo ng form, so fill upan nyo na yung form na yun. Kapag nag-fill up kayo ng form, 10 to 20 minutes nag-expire yun. So make sure na kapag na-fill upan nyo yung form at nagkaroon na agad kayo, kasi sa una pa lang magbibigay na siya ng application number or yun nga yung confirmation number. So kailangan i-make sure nyo na makuha nyo agad yung, kasi every 10 to 20 minutes nagta-time out session yung website. So, kapag ka nawala ka doon, uulit ka na naman sa umpisa. Kapag nasa kalagitnaan ka na, uulit ka na naman pag nawala ka. So, i-make sure nyo na nakuha nyo yung confirmation number na yon. Ngayon, kapag ka natapos nyo na yon, yung application na yun, actually, kahit hindi nyo naman siya tapusin sa isang upuan ang advice ko lang doon, huwag nyo agad madaliin kung ano yung isusulat nyo sa application. Syempre kasi itatanong nyo sa inyo sa interview nyo. So make sure na tama yung lahat ng nilalagay nyo doon. Kapag hindi mo pa natapos yung application mo at hindi mo pa siya nasasubmit, yung application code na meron ka na, yung nag-start nga sa letter AA, mag-e-expire yun kapag hindi mo siya nasubmit. Mag-e-expire siya after 30 days. So let's say, nag-start ka March 1. March 31, mag-e-expire yun. So, uulit ka na naman sa simula, magta-type ka na naman. So, make sure mo na matapos mo siya within 30 days. And then, after mo naman siyang masubmit, pupunta ka naman sa website na to para sa slot mo ng interview. Ito. Ayan, nasa baba din po yung link para makakuha ka ng slot sa interview mo. Bago ka makakuha ng slot sa interview mo, magbabayad ka nga lang ng $160. Or kung sa Philippines, almost 8,000 or 8,300 na ata yun dun Pero dito kasi sa UAE, almost 600 dirham siya. Basta $160. So, ayan. Pag clinic mo, ito, mapupunta siya dyan. So, meron niyang mga
countries kung saan ka mag-a-apply ng interview mo or kukuha ng interview date ng slot mo. Ayan, mapupunta ka sa mga countries. So, pinili ko ito, United Arab Emirates, English. Yan, English. Yan, magkakaroon ka ng ganito. Ito, sa baba din po yung link. I-click mo, apply. Tapos, magkikreate ka na po ng account. Dito, kapag nakapag-create ka ng account, pwede kahit ilang applicants. Isang account, pwede na yung buong family mo nandun yun. Doon ka napipili ng appointment. Ito naman po yung sa Philippines. Ayan. Kung makikita nyo po, ayan, non-immigrant visas. Ito naman po yung sa Philippines. Nasa baba din po yung link. Ayan o. Schedule an appointment. Hindi ko naman po na-experience yung sa Philippines kasi nga po dito po kami sa Dubai nag-apply. Just in case sa Philippines po kayo mag-apply. Yun na nga po. Ang tips naman na maibibigay ko po sa inyo kung paano kami na-approve. Let's say, ito na yung araw ng interview ninyo. So, ang mga possible questions po, ito. What is the purpose of your trip? What will you do in US? Yan, ito po. Yan. Kung makikita nyo po yan, basahin nyo po. Tapos, ano ba yung mga hinanda namin paper? Siyempre, kung married ka, kung nilagay mo sa application form mo, dapat mag-provide ka ng marriage certificate. Although, hindi naman siya kinuha sa amin nung time ng interview, prepare po namin lahat, birth certificate, marriage certificate, salary certificate. Kung nagtatrabaho ka, kung wala ka namang work, kung sakali man, make sure na kaya mo masustentuhan yung sarili mo pag nagpunta ka ng US. Kasi itatanong sa'yo dyan, paano ka sa US kung wala ka namang trabaho. Pero, number 1 tip, kailangan may strong tie ka talaga sa bansa kung nasan ka or kung nasa Philippines ka. Itatanong din po sa inyo kung nakapunta na ba kayo sa ibang bansa or nag-travel na ba kayo. May travel history, itatanong din po yan. At syempre, mag-prepare ka na din ng bank statement. Although, hindi naman talaga siya kinuha. Mag-prepare ka just in case kasi hindi mo masasabi kung anong itatanong sa'yo ng konsul eh. Sila lang naman nakakaalam. At ito pa po, kung ano yung ilalagay nyo sa application form, like yung mga social media account nyo, ilagay nyo po yung totoo. Kasi, prior po sa interview po ninyo, iba-background check na po kayo. Kaya kailangan lahat ng nilagay po sa application form, tama po yun at yung totoo lang po. Sa araw ng interview nyo, syempre, kailangan presentable yung damit nyo. Syempre, diba? Hindi ko naman sinabing mag-formal attire, pero kailangan, diba, maayos yung suot nyo. Kumbaga, at least nakita na pinaghandaan nyo talaga yung interview. Kami 1 hour early before ng appointment namin, pumunta na kami doon para hindi rin kami maghahol sa kung anumang pila. Kasi sa unahan, bibigyan nyo agad yung passport eh. Pagpasok doon, passport, lalagyan nila ng sticker. Kung talagang meron ba kayong appointment, nakalagay yun sa likod ng passport. Then, pagpasok nyo sa loob, merong scanner para kayong pumasok sa airport. So, ilalagay nyo. Advice ko, yung iba hindi na nagdala ng cellphone nila. So kami syempre kailangan namin ng cellphone just in case. Pero hindi nyo yung pwedeng dalhin sa loob. Kukunin nyo ng guard, gamit nyo, tapos pagpasok nyo para kayo nasa airport, i-scan kayo. Then yun nga, pipila kayo ulit sa loob. Pagdating sa loob, may isang pila doon, pipila kayo para ibigay yung mga pictures nyo, yung 2x2 pictures or US size na picture. Tigi-isa po yun. And then, pagkatapos nun, magba-biometrics naman. Yan. Itong 4. Una, ganito. Tapos, itong 4 na fingers na to, then kabila, ito din. Pagkatapos nun, pila ulit. Pagkatapos yung pumila, yun na. Yun na yung sa konsul na kayo pipila. Hindi po kayo pwedeng mamili ng pila. Ito po sa Dubai, hindi kayo pwedeng pumili kung sino yung pupuntahan yung konsul. Kasi merong tatawag sa inyo doon kung saan kayo papipilahin. So, yun na nga. Hindi natin alam.
swerte kung mapupunta ka sa konsul na mabait, or hindi natin masabi, hindi mo naman pwedeng i-judge sa tingin mo lang sa kanila kung ito ba i-approve ka, 'di ba? Dahil trabaho naman nila yun, i-check lahat ng mga papers na kailangan mo eh. So, yun na nga po. Kumbaga, ang akin lang, kung ano man yung nasa application form mo, hahalughugin kasi nila yun eh. Kung ano yung nasa application form mo, ayun din ang itatanong sa'yo. So, sa akin, ang tip ko, sa una pa lang, sa application form pa lang, habang ginagawa mo siya, pag-isipan mo lahat ng isulat mo doon. At kailangan, kung ano man yung mga papers na dala mo, match yun doon. Let's say, sa passport mo, ang trabaho mo, at ang dineclare mo ay manager. So, dapat meron kang supporting documents na talagang manager ka. Kailangan dala mo pa rin yung paper na yon. So, ang ibig ko sabihin, dapat nagmamatch siya sa kung anong supporting documents yung dala-dala mo, sa sinasabi mo at dun sa application form na nakalagay. Ang konsul, simple lang magtanong. Pero, yung mga tanong niya, parang pinapaikot-ikot, ganun. Kasi, meron dong part na may sinagot ako, tapos meron siyang follow-up question tungkol dun sa sinagot ko. Kaya, yun lang. Kung may sponsor ka, ito naman kasi wala naman kasing limit yung sahod kung magkano dapat yung sahod mo para makapag-apply ka ng US visa. Pero kailangan, syempre, kailangan mo ma-convince kasi yung consul kung ano ba talaga yung pinaka-purpose mo ng pagpunta mo sa US. So, kung may sponsor ka naman, syempre, kailangan mo ng invitation letter. Although, hindi rin naman yung kinuha, mag-prepare ka pa din. At syempre, kailangan kilala mo din yung sponsor mo. Kasi itatanong yun for sure, itatanong yun na kung ano rin yung trabaho ng sponsor mo. Kung po pwede, tanungin mo na din or manghingin ka na rin ng bank statement. Pero hindi ko sinasabing kailangan yun ha. Just in case, kasi it's case-to-case basis. Hindi mo alam at syempre baka ma-surprise ka na lang sa kung ano pang itatanong ng consul sa'yo. Kung ano yung tungkol sa sarili mo, mag-prepare ka na din ng mga documents para doon. For example, syempre diba yung trabaho mo nga, yung birthday mo, syempre magpe-prepare ka talaga ng birth certificate. At ito pa nga, mga pamangkin ko, kung may relative ka doon, kahit hindi mo close, i-declare mo. Kasi nga, nag-background check na sila sa'yo. So, sabihin mo lang na may relative, pero hindi kayo close, diba? Kasi kapag ka-dininay mo yun, makikita pa rin nila yun sa system nila. Yung application form na yan, lahat ng tinype mo dyan, i-check na nila yan. Kaya rin merong social media, i-check na rin nila yan. So, basta, be honest. Yun lang po talaga yung masasabi kung maging honest po kayo sa mga sagot po ninyo doon. Pagkatapos ng interview nyo, sasabihin naman yun din agad ng consul kung approve kayo, so may bibigay na papel sa inyo. Dito sa Dubai, 3 yung papers. White, yellow, at saka pink. So, kapag pink yung binigay sa inyo, yes! Congratulations agad yon. Dahil ibig sabihin, approve yung visa nyo. Pag yellow naman, merong additional documents na kailangan mong i-provide. I-explain nyo ng consul. At syempre, mag-i-email yun sa inyo. So, mag-i-email back kayo doon. And then, pag white naman, yun, automatic, denied. So, dito yun nasa Dubai, yung 3 kulay ng papel na yun. At the conclusion of the interview, please exit the interview window. If you received a white paper, your visa has been refused. If you received a pink paper, your visa application has been approved. If you received a yellow sheet of paper, your case requires more information or administrative processing. Please use our website to check the status of your case number. Tapos after nun, kung ma-approve po kayo, yan, hintayin nyo na lang po yung passport nyo kasi kukunin din po agad yun on the spot ng consul, kukunin din po agad. Then hintayin nyo po siya 3 to 5 business days, makukuha nyo na po. Dito sa Dubai, kukunin nyo siya sa Impost. Yun nga, may vlog din ako doon na nakuha namin yung passport namin. Tapos, yun na nga mga pamangkin ko, please, wag nang matigas ang ulo. Wag po kayo magte-take ng picture, video doon. Bawal po ko, confiscate po yung mga gadgets nyo, kung ano mga dala nyo yung gadgets dyan.
Kasi muntika na ako. Pero anyway, sana makatulong po sa inyo itong mga tips ko at itong experience or na-share kong knowledge. Kung mayroon pa po kayong mga tanong, baka alam ko, o kung may nakalimutan ako dito at may mga tanong pa kayo, sige, message lang po kayo or comment down below. Subscribe to my channel, huwag niyo pong kalimutan. Thank you, God bless.